Yo, what's up mga tol? Magandang araw. For today's video nga pala mga tol, meron nga pala akong pasyente, isang Tsunami na SNM 100. Ang gagawin ko lang naman dito ay magkakabit lang ako ng wheelset, chain, and handlebar. Pero bukod doon, meron pa akong gagawin dito mga tol. Gagawin ko rin yung headset dahil ayon sa may-ari, nagkaroon daw ng stiff neck yung bike niya. Nahirapan daw siyang lumiko, sobrang tigas daw ng headset. So mga tol, ano kaya naging problema nito? Bakit lang hirap iliko? Feeling ko wala nang grasa yung headset at kinalawang na yung mga bearing. Or baka naman may kulang na parts yung headset kaya mahirap iliko. O baka naman nasobrahan lang ng higpit. Anyway, para malaman natin yung sagot sa mga tanong natin, babaklasin ko na to para malaman natin kung ano talaga ang totoong problema ng headset. At nabaklas ko na nga yung mga bearing ng headset. At ang nakita kong problema is nasobrahan lang talaga sa higpit. Kahit may kalawang ng konti at walang grasa yung labas ng bearing, hindi pa rin yun ang dahilan kung bakit humigpit yung mga bearing. Gawa ng tinesting ko rin yung mga bearing na ikutin. Goods pa naman yung ikot at wala ring kalog, pero ganun pa man at nabaklas ko na rin. Tara, samahan nyo akong i-overhaul at i-repack tong mga bearing. Ganito nga pala ako mag-overhaul at mag-repack ng mga bearing ng sealed bearing na headset. Tinatanggal ko muna isa-isa yung mga cover ng bearing. Dahan-dahan lang sa pagsungkit para hindi tamaan yung mga steel ball sa loob. At pagkatapos ko ngang tanggalin yung mga cover ng bearing, babanatan ko na ng kasad degreaser. At kung napapansin nyo, napaka-effective ng ginagamit kong degreaser dahil kusa niyang nilalabas yung mga kalawang sa loob ng bearing. Tignan nyo yung degreaser mga tol, kulay kalawang na. Ibig sabihin, effective talaga yung ginagamit kong panlinis. At after kong antirahin ng degreaser yung mga bearing, pupunasan ko na. At pagkatapos kong punasan ng mga bearing, papasadahan ko na siya ng Auto Aid, isang multi-purpose na lubricating spray. Halos kapareho lang to ng WD-40, mas affordable nga lang ang presyo nito. So ano nga ba ang purpose kung bakit lalagyan ko pa ng lubricant yung loob ng mga bearing? Kaya ako naman ginagamitan pa ng lubricant ng mga bearing, gawa ng meron pa kasing natitirang mga degreaser sa loob ng bearing. So kailangan kong tanggalin yon bago ako maglagay ng grasa. At para hindi magkaroon ng chemical reaction. Ang ibig kong sabihin, kapag maglalagay ka ng grasa sa bearing at may natitira pang small amount ng degreaser, useless lang kapag naglagay ka ng grasa. Gawa ng tutunawin lang ng degreaser yung ilalagay mong grasa. At after ko nga malubricate yung mga bearing, maglalagay na ako ng grasa. Ayos, quality na. Nalagyan ko na ng grasa at lalo pang gumanda ang ikot ng mga bearing. At bago ko nga ikabit, nilinisan ko na rin yung fork at yung head tube para quality.
At ngayon, ikakabit ko na yung mga bearing at fork. At syempre, maglalagay din ako ng grasa sa head tube para magandang tirada. At naikabit ko na nga yung mga bearing at fork. At ngayon, hinihigpitan ko na lang yung top cap. At habang hinihigpitan ko, pinakikiramdaman ko yung ikot ng mga bearing at yung fork. Dapat saktuhan lang ang paghihigpit ng top cap. At kapag naramdaman nyo na wala nang kalog yung mga bearing, goods na yun. Pwede nyo nang higpitan yung stem. Kaya mga tol, kapag naghihigpit kayo ng top cap, pakiramdaman nyo lagi yung ikot ng mga bearing. Ang trabaho kasi ng top cap, siya yung nagpifit at nagpe-press ng mga bearing sa headset. Kaya kapag nasobrahan nyo yung higpit ng top cap, nape-press niya ng todo yung mga bearing sa headset. Yun yung isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nag-i-stack up yung mga bearing natin sa headset. So paano mga tol? Hanggang dito na lang muna. Salamat po sa panonood. And I hope meron ulit kayong nakuhang idea about sa pag-overhaul at pagre-repack ng mga bearing sa headset. At syempre, makikisubscribe na rin pala mga tol at pasupport na rin ng aking YouTube channel. At syempre, bago ko makalimutan, sinashoutouts ko nga pala si Sir Edgar E. Buergo from Dasmariñas, Cavite. Salamat sa pagdalaw kanina, sir. And syempre, shoutouts din po sa mismong may-ari nitong fixed gear bike from Naik, Cavite. Hindi ko lang nakuha yung name ni sir kanina. Anyway, kung mapapanood mo man to, sir, shoutouts pa rin sa'yo. Salamat po sa tiwala and ride safe po. So paano mga tol? Stay put lang kayo dyan. Tatapusin ko lang to.